Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng isang nagbabagang tensyon sa Korean Peninsula, muling umalingaw-ngaw ang galit ng North Korea matapos ang isinagawang joint military exercise ng South Korea at Estados Unidos na may kasamang deployment ng US B-1B strategic bomber. Sa ulat ng state media ng Pyongyang, KCNA, mariing kinondena ng North Korean Ministry of Defense ang naturang hakbang. Tinawag itong isang reckless bluffing at bahagi na raw ng regular at walang patid na pagpapakitang lakas ng Amerika sa rehiyon. Para sa rehimeng Kim, hindi ito simpleng pagsasanay, kundi malinaw na pagpapakita ng intensyon na magbunsod ng panibagong digmaan. Isang agresibong kilos na hindi umano dapat ipagsawalang bahala ng pandaigdigang komunidad. Habang iginiit ng Estados Unidos at South Korea na layunin ng pagsasanay ay palakasin ang depensa laban sa tumitinding banta ng nukleyar ng Hilagang Korea. Taliwas ang pananaw ng Pyongyang. Sa kanilang pahayag, sinabing ang mga ganitong operasyon ay hindi na raw bago at itinuturing nilang bahagi ng paulit-ulit na habitual provocative practice ng Amerika. Anila, hindi na diplomatikong ugnayan ang pinanghahawakan ng Washington, kundi ang patuloy na paggamit ng lakas militar upang takutin at kontrolin ang rehiyon. Ang pagpili pa raw ng petsa kung kailan isinagawa ang drill, na tumapat sa ika-100 at 13 kaarawan ni Kim Il-sung, ang itinuturing na tagapagtatag ng kanilang bansa, ay hindi aksidente kundi isang mapangahas na mensahe ng panguuyam. Sa nasabing aerial operation na ginanap nitong Abril 15, tampok ang US B-1B Lancer bomber, isa sa pinakamabigat at pinaka-advanced na strategic bombers ng Amerika, na lumipad kasama ng mga South Korean F-35 at F-16 fighter jets, gayon din ng mga American F-16s. Pinangunahan nito ang isang malawakang drill sa himpapawid, kung saan sinubukan ang kanilang kakayahan sa coordinated airstrikes, defensive counter-air operations, at pagtugon sa mga hypothetical threats gaya ng missile attacks mula sa kaaway. Ayon sa pahayag ng South Korean Ministry of Defense, layunin ng operasyon na palakasin ang joint operational capability ng dalawang bansa at ipamalas ang kanilang deterrence posture laban sa anumang potensyal na agresyon ng North Korea. Gayunman, para sa Pyongyang, ito ay isa lamang rehearsal ng aktwal na opensiba laban sa kanila. Ang kanilang retorika ay lalong tumindi sa gitna ng pagdiriwang nila ng Day of the Sun, ang pambansang holiday na inilalaan upang parangalan si Kim Il-sung. Para sa mga tagahilaga, ang nasabing aktibidad ay hindi lang basta military maneuver, kundi isang paglapastangan sa kanilang kasaysayan at soberanya. Ang ganitong uri ng timing, kung saan sinadyang ipakita ng Amerika ang kanilang puwersa sa mismong araw ng kanilang pinakabanal na selebrasyon, ay ikinagalit ng mga lider ng Pyongyang at itinuring na tahasang insulto. Dagdag pa rito, binalaan ng North Korean defense officials ang buong mundo na ang ganitong estilo ng pagdepensa ay hindi mananatiling walang kapalit. Ayon sa kanilang pahayag, lahat ng susunod na aksyon ay magkakaroon ng kahihinatnan. Sabay banggit ng kanilang karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang panlabas na puwersa na magtatangkang sirain ang kanilang kalayaan. Sa mata ng kanilang pamahalaan, ang naturang joint drills ay hindi naglalayong panatilihin ang kapayapaan, kundi pinapalala lamang ang posibilidad ng isang full-scale conflict sa rehiyon. Habang tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng depensa ng South Korea at Estados Unidos, lalo namang lumalalim ang pagdududa ng North Korea sa tunay na intensyon ng dalawang bansa. Ang mga salitang deterrence, defense partnership, at military readiness ay isinasalin ng Pyongyang bilang pagpaplano ng digmaan at pagpapakita ng dominasyon. At kung pagbabasehan ang kasaysayan ng mga missile tests at military reactions ng North Korea tuwing may ganitong klase ng aktibidad, hindi malabong may kasunod na hakbangin silang isagawa bilang tugon. Sa ganitong masalimuot na kalagayan,
muling sumiklab ang apoy ng tensyon sa hilagat timog ng Korean Peninsula. Ang mga kilos ng bawat panig ay tila pagsayaw sa gilid ng bangin. Isang maling galaw lamang ang maaaring magpaalab sa matagal ng tinatagong init ng isang panibagong digmaan. Sa kabila ng panawagan ng ilang lider ng mundo para sa diplomasya at pag-uusap, tila ang landas na tinatahak ng bawat bansa ay patungo sa isang direktang banggaan na kung hindi maagapan ay maaaring maging pinakamalaking krisis sa rehiyong Asya sa kasalukuyang panahon. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Korean Peninsula, muling naging sentro ng atensyon ang isa sa pinakakilalang aerial weapon systems ng Estados Unidos, ang B-1B Lancer. Kilala bilang isang multi-role heavy bomber, ang B-1B ay hindi lamang isang lumilipad na simbolo ng lakas militar, kundi isa ring aktibong bahagi ng strategic deterrence posture ng Amerika. Sa kakayahan nitong magdala ng napakalawak na arsenal ng mga precision-guided munitions at conventional bombs, binibigyang anyo ng B-1B ang mensahe ng Amerika na handa itong tumugon sa anumang bantak, anumang oras, saan mang panig ng mundo. Sa kamakailang joint military drill na isinagawa sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea, muling napatunayan ang halaga ng B-1B hindi lamang sa larangan ng psychological warfare, kundi lalo na sa actual combat readiness. Sa operasyon, nakipagsanib puwersa ang B-1B sa mga South Korean F-35 at F-16 fighter jets, gayon din sa mga American F-16s, upang magsagawa ng coordinated offensive at defensive counter-air missions. Hindi lamang ito simpleng paglipad sa kalangitan. Ang bawat maneuver ay bahagi ng masalimuot na pagsasanay kung saan sinusubok ang kanilang kakayahang tumugon sa mga aerial at missile threats na maaaring manggaling mula sa Hilagang Korea. Ang layunin ay simple ngunit seryoso. Tiyaking magkakatugma ang taktika, teknolohiya at disiplina ng dalawang bansa sa oras na tumama ang tunay na panganib. Matapos ang nasabing operasyon, nagpakitang gilas pa ang B-1B sa pamamagitan ng isang mababang flyover sa Osan Air Base. Isang eksenang tila sinadyang ipakita hindi lamang sa mga kalaban kundi sa buong mundo. Isa itong simbolikong pagpapamalas ng strategic presence ng US sa Korean Peninsula at isang maingay na deklarasyon ng kapangyarihang hindi basta-basta maaapula. Sa mga mata ng mga taga-subaybay ng geopolitics, ang eksenang ito ay higit pa sa ceremonial flight. Isa itong demonstrasyon ng lakas at kakayahang magpakilos ng puwersa kahit sa mga pinakakritikal na lokasyon. Para sa 7th Air Force na nakabase sa Osan, ang joint military exercises na ito ay bahagi ng tinatawag nilang consistent demonstration ng kanilang pangako sa alyansa ng US at South Korea. Hindi na ito bago sa mga observer, ngunit sa kasalukuyang panahon kung saan tila araw-araw ay nagbabanta ng bagong missile test ang Pyongyang, ang bawat hakbang ay may bigat na hindi pwedeng ipagwalang bahala. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, layunin ng mga ganitong operasyon na ipakita sa North Korea at sa iba pang nanonood na matibay pa rin ang depensang linya ng dalawang bansang magkatuwang laban sa anumang uri ng pananakot. Sa technical na aspeto, hindi rin nagpapahuli ang B-1B sa modernisasyon. Isa itong aircraft na tuloy-tuloy na isinasailalim sa upgrade upang mapanatili ang epektibidad nito sa kasalukuyan at hinaharap na mga laban. Kabilang sa mga pinakabagong enhancements nito ay ang integration ng advanced radar systems, gaya ng synthetic aperture radar na may kakayahang mag-track at tumama sa moving targets, kahit sa complex terrain. Mayroon din itong GPS Integrated Inertial Navigation System na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-navigate at umatake ng hindi umaasa sa ground-based guidance. Isang malaking bentahe sa mga larangan ng digmaan na may electronic disruption. Hindi rin nalilimita sa offensive capabilities ang B-1B. Meron itong Advanced Link 16 Data Exchange System
na nagpapahintulot sa real-time na pakikipag-ugnayan sa ibang allied units, kaya't mas mabilis ang decision-making sa gitna ng operasyon. Dagdag pa rito ang electronic countermeasures, gaya ng ALQ-161 radar warning receiver, chaff at flare dispensers, at ang ALE-50 towed decoy system, na nagbibigay proteksyon laban sa mga surface-to-air at air-to-air threats. Ang kombinasyon ng mga ito ang nagbibigay sa B-1B ng kakayahang makalusot sa mga heavily contested airspaces habang nananatiling lethal at epektibo. Bukod sa technical superiority, may psychological impact din ang bawat paglipad ng B-1B sa kalangitan ng Korean Peninsula. Para sa mga North Korean military planners, ito ay paalala na ang Amerika ay may kakayahan at kagustuhang gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Para naman sa mga mamamayan ng South Korea, ito ay reassurance, isang lumilipad na garantiya na hindi sila nag-iisa sa harap ng bantang nukleyar mula sa Hilaga. Sa kabuuan, ang B-1B Lancer ay hindi lamang isang sasakyang panghimpapawid. Isa itong komplikado at makapangyarihang instrumento ng diplomasya, taktika at deterrence na may kakayahang magdala ng bigat hindi lang sa pisikal na anyo kundi sa buong estratehikong kalkulasyon ng mga estado. Habang patuloy ang deployment nito sa mga high-stakes na rehiyon tulad ng Korean Peninsula, malinaw na ito'y mananatiling bahagi ng arsenal ng kapangyarihang nagpapatibay sa pandaigdigang balanse ng lakas. Isang papel na patuloy nitong ginagampanan sa panahon ng alon ng bagong tensyon sa Silangang Asya. Habang abala ang mundo sa pagbabantay sa tensyon sa Korean Peninsula, unti-unting lumilinaw ang isa pang masalimuot at mas nakababahalang larawan. Ang lalim ng partisipasyon ng North Korea sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sa pinakabagong ulat mula sa National Security and Defense Council ng Ukraine, isiniwalat na ang North Korea ay kasalukuyang nagpapadala ng mula 200,000 hanggang 200 at 60,000 artillery shells kada buwan sa Russia. Sa dami ng supply na ito, malinaw na ang Pyongyang ay hindi na lamang tagamasid sa pandaigdigang sigalot, kundi isa ng aktibong tagasuporta ng agresyon ni Vladimir Putin sa silangang Europa. Ang estadistikang ito ay hindi batay sa haka-haka lamang, kundi sinusuportahan ng konkretong datos mula sa satellite imaging at dokumentadong shipping records. Ayon sa malawakang pagsusuri, nakumpirma na ang North Korea ay nakapagpadala na ng higit 15,000 at 800 containers ng armas at mga bala sa loob lamang ng 18 buwan. Ang mga container na ito, ayon sa pagsusuri, ay naglalaman ng milyon-milyong rounds ng ammunition na kinabibilangan ng 152mm at 122mm artillery shells, mga uri ng bala na malawakang ginagamit sa mga opensibang operasyon ng Russian Army. Hindi natapos sa logistics ang pakikialam ng Pyongyang. Ayon sa karagdagang ulat mula sa South Korean Intelligence, nag-deploy din umano ang North Korea ng tinatayang 3,000 sundalo sa Russia noong buwan ng Enero at Pebrero. Ang mga ito ay naiulat na itinalaga sa Kursk border region, isa sa mga pinakasensitibong lugar na kasalukuyang binabantayan ng Russia sa tangkang makapigil sa pagtulak ng Ukrainian counter-offensive. Bagamat walang direktang kumpirmasyon mula sa Kremlin, ang patuloy na presensya ng mga dayuhang sundalo sa frontlines ay naglalagay ng masalimuot na dimensyon sa digmaan. Isang indikasyon na ang labanan sa Ukraine ay hindi na lamang away ng dalawang bansa, kundi nagiging larangan na ng interbensyon ng mga authoritarian regimes. Ang alyansa ng North Korea at Russia ay hindi lamang simpleng transaksyong militar. Ito ay isang estratehikong pagyakap na nagsisilbing hamon sa lahat ng pagsisikap ng Western allies upang maibalik ang kapayapaan sa Ukraine. Habang abala ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, Germany at France sa paghahanap ng diplomatikong solusyon,
Ang aktibong kooperasyon ng Pyongyang kay Putin ay tila isang sampal sa muka ng mga pandaigdigang panawagan para sa tigil putukan at pag-uusap. Lalo pang nagiging komplikado ang sitwasyon sa harap ng kasalukuyang administrasyon sa Amerika na muling nagtutulak ng diplomatic outreach sa magkabilang panig. Isang hakbang na mistulang binabaliwala ng mismong kilos ng mga bansang hindi handang makipagkompromiso. Ang mas lalong nagpapalala sa lahat ay ang hayagang pagtanggi ng North Korea sa kahit anong mungkahi ng denuclearization. Sa isang matapang at walang pasubaling pahayag, sinabi ni Kim Yo-jong, kapatid ni Kim Jong-un at isa sa mga pinakamaimpluwensyang opisyal sa rehimeng Pyongyang, na hindi kailanman isusuko ng kanilang bansa ang arsenal ng nukleyar. Ayon sa kanya, walang pisikal na puwersa o diplomatikong tuso ang makapipilit sa North Korea na bitawan ang kanilang sandatang nukleyar, sapagkat ito raw ang kanilang pinakaepektibong depensa laban sa imperialismong Amerikano. Ang posisyong ito ay hindi lamang deklarasyong politikal, kundi isang malakas na mensahe sa pandaigdigang entablado. Habang pinipilit ng mga bansang kasapi ng Trilateral Alliance, Estados Unidos, South Korea at Japan, nabuhaying muli ang usapang pangkapayapaan. Tila sinasalubong ito ng bakal na pader ng pagtanggi. Sa halip na magpakita ng kahit katiting na pagnanais na makipag-ayos, lalo pang binibigyang lakas ng North Korea ang kanilang ugnayan sa mga bansang nasa kabilang dulo ng geopolitical spectrum, partikular na ang Russia at maging ang Iran. Sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, malinaw na hindi na lamang simpleng issue ng armas ang kinahaharap ng mundo. Ito ay isang umuusbong na geopolitical axis na binubuo ng mga authoritarian regimes na may iisang layunin, ang paglabag sa mga umiiral na pandaigdigang norms upang mapalawak ang kani-kanilang kapangyarihan. Ang pagsasama ng Pyongyang at Moscow ay tila hindi lamang pansamantalang kooperasyon, kundi isang senyales ng mas malalim na pakikipagkutsaba na maaaring tumagal at humubog sa susunod na dekada ng pandaigdigang alitan. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng panibagong antas ng panganib hindi lamang sa silangang Europa, kundi maging sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Habang ang mga lider ng mundo ay abala sa pagharap sa kanilang pambansang krisis, isang alyansa ng kaguluhan at pananakot ang unti-unting umuusbong sa mga anino. At kung hindi ito mapipigilan sa lalong madaling panahon, maaaring ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine ay hindi na lamang isang lokal na sigalot, kundi magiging mitya ng panibagong pandaigdigang salpukan.